Hello mga kapatid, nandito na naman tayo para po magbigay ng opinion sa mga nangyayari pong issue sa ngayon, At hindi na nga po matapos-tapos ang issue about po kay Beyonce, At para sa akin mga kapatid, bilang isang sponsor na sinasabi nga natin na sponsor na tayo po ay hindi humihingi ng anumang kapalit. Kung tayo man po ay tumulong, wag na wag tayong mangingimasok sa buhay ng ating mga tinutulungan. Dahil po tayo kusang loob na lumapit sa mga benepisyaring mga tinutulungan natin. Like Beyonce. Ang dami natin naririnig. Ang dami talaga pong issue about kay Beyonce. Umantong na nga po dito sa tulpuhan, kaya nga po ay naging usapin at talaga po ito ay naging viral dahil sa napatulpo po si Kuya Bal. Marami tayo ditong pag-uusapan. Ang katanungan po, sino ang punot dulo ng pagpapatulpo? Dahil para sa akin, opinion ko po to, hindi magagawa ng pamilya ni Beyonce kung wala po talaga dyan na nasa likod. Ano po ba? Kasi po, alam ko na talagang viral, naging usapin at talaga pong hindi talaga dito makakamove on si Kuya Bal dahil sa palagay niya, wala siyang ginawa, pagtulong lang pero napatulpo. Saan nagsimula? Bakit humantong sa tulpuhan? Diba? Dito po tayo pumasok. Dito natin isipin kung bakit humantong sa pagpapatulpo ang pamilya ni Beyonce. Dahil alam natin kung ano ang punot dulo kung bakit po nangyari. Dahil na umayaw na si Beyonce sa love team. Diba? At ito naman si Kuya Bal, gustong ituloy ang love team. Diba? Kaya doon, dahil alam ko po, napanood ko po itong usapin na ito, na si Beyonce, tuloy siyang magpapablog kay Kalinga Prab, pero hindi na sa love team. Pero ito si Kuya Bal, talagang ipinagpipilitan niya na ituloy yung love team. Kaya dito po, nagsimula yung issue na nangyari nga, babawiin yung bahay, lahat-lahat po yan, wag na natin po ulit-ulitin at nangyari na po yung dapat nangyari at hindi na po natin maibabalik. Hindi naman po si Malu del Santos na nakikialam o nakikisawsaw. Dahil tayo usapan dito sa social media, nasa public po to, kaya nakikisawsaw din si Malu del Santos. Dahil gusto ko nyong marinig din yung opinion ni Malu del Santos. Kasi po, mga kapatid, ang alam ko po, pagdating ng charity, iyan po ay hindi pwedeng isumbat sa tinutulungan, lalong-lalo na po sa beneficiary. Dahil po tayo mismo ang lumapit para tumulong sa kanila. Bakit natin isusumbat ang mga itinutulong natin? Diba? Dahil iyan po ay pinagtulong-tulungan ng gustong maihahon sa kahirapan ang pamilya ni Beyonce. Kaya po tayo pumasok para tumulong. Pero po, sa totoo lang po, marami po akong nakita na hindi maganda. Na tayo po ay tumutulong, pero po ay isinusumbat. Hindi po talaga yan maganda.
Kagaya sa akin po, kung ako man ay nagpaabot ng tulong o may mga vlogger akong binigyan, hindi ko dapat yan isumbat dahil ako po mismo ang lumapit sa inyo na para tulungan nyo po yung isang tao na ibinablog nyo. Ganun po yun. Pero hindi po kailangan natin isumbat na aakuin nyo lahat na kayo ang tumulong. Pinadaanan lang kayo ng sponsor. Like Daddy Frankie po. Kaya ako po kay Daddy Frankie, wala ako talagang masabi sa kanya na as in talaga na tumutulong, charity vlogger. Dahil pag once na nagpaabot ka sa kanya, tinatanong, ma'am, kanino po natin itutulong? Ako po, minsan sinasabi ko, ito kay Nanay Ansing, kay Kuya GJ, kay Ate Nida, or what happened. Dahil ako po, sa totoo lang, si Daddy Frankie ay nagpapabahay. Gusto ko pong suportahan si Daddy Frankie. Hindi ko na kailangan, Daddy Frankie, ito, ganyan, ito, itulong mo. Ibibigay ako, bahala ka na Daddy Frankie. Lalo na po, nung nagpunta siya sa Bisaya. Kailangan ko pong tumulong, suportahan si Daddy Frankie sa kanyang pagpunta sa ibang lugar. Dahil alam ko po, ang sadya niya po doon ay pagtulong. Kaya nung nagpadala ako, Mama Ludil Santos, kanino po ito? Bahala ka na Daddy Frankie dahil alam ko nandiyan ka para tumulong sa ating mga kababayan. Ganun dapat po. At wala tayong panunumbat dahil never ko po yan narinig kay Daddy Frankie na sumbatan niya ang kanyang mga tinutulungan. Minsan, natitrigger din po si Daddy Frankie dahil sa pagtulong niya nga, minsan nakakatanggap pa po siya ng hindi magandang salita. Lalo na po noon, that time kinanay Ansing. Pero never po akong nakarinig na panunumbat. Diba? Kaya po mga kababayan, mga kapatid, mga katim, opo antay kung ano ang pinaglalaban nyo, ganun din po ako. Dahil nandito tayo sa charity para tumulong, hindi po makipag-away. Di ba po? Ako, durog na rin po ang puso ko para kay Beyonce. Pero dapat po, lumaban na rin po si Beyonce. Kung ano ang alam niyang katotohanan, gawin niya na para sa pamilya. Lumaban. Dahil may channel ka na. Hindi yung magtatago ka. Hindi yung magla-live ka. Alam ko na mai-stress ka talaga sa ganitong sitwasyon. Dahil nag-iisa ka kontra sa karamihan. Kaya ako nagpapasalamat po dito kay Joel Salcedo, Kapiso, kay Mang Rene at kay Kayo na nandiyan kayo para po ipaglaban nyo kung ano po ang katotohanan. Dahil kami, kung ano lang po ang nakikita namin, yun lang po ang nasasabi ko. Pero po, kayo mas may alam. Dahil alam ko na may alam kayo. Dahil nakakausap nyo ang pamilya ni Beyonce. Lalong-lalo na po si Kapiso, marami po yang alam. Dahil kahit papaano, may nasasagap din siya na hindi talaga tama sa mga nangyayari ngayon. Mahirap kasi po yung tayo magre-reaksyon na kontra sa tao, lalong-lalo na kay Beyonce, na hindi din po natin alam talaga ang katotohanan. Kaya mas maganda po talaga magsalita na ang pamilya ni Beyonce. O si Nanay Ansing, gamitin yung live yung channel ni Beyonce at mag-live silang mag-ina at magpaliwanag para hindi sila paulit-ulit na binabanatan o ginagawaan ng kwento, issue.
Gaya nga po dito, sa sponsor na to, na pinakialaman, pati ang pribadong buhay ni Beyonce. Hindi dapat. Dahil ako, sa totoo lang po mga kapatid, marami akong kilala dyan, alam ko dyan, na nagpapanggap na sponsor kahit po wala na, para lang masabing sponsor. Ano po? May balita nga po ako dyan, may alam po ako dyan na kahit hindi na nakakapagpadala sa mga anak, masabi lang pong sponsor, ay mas inuuna pa po yung magsuporta ka dito sa vlogger na to kaysa sa pamilya nyo. Ako, wala akong pakialam kung ano man ang ano. Pero sa sitwasyon na ito, talaga marami po dyan na nagpapanggap na sponsor, na mga nagkukulikta nga, na sabihin natin grupo, para lang po masabing may maibigay kayo. Kaya ito niya yung sinasabi ko, mas mabuti pong nag-iisa tayo. Magbigay man tayo o hindi, wala tayong obligasyon. Mag-sponsor man po tayo o hindi, wala sa atin pong pakikisamahan, wala tayong masasabi na, oh, hindi ka nag-ambag. Kasi po, ako po, priority ko ang pamilya ko. Gumagawa ako ng paraan, mag-part-time ako para makatulong. Napakasarap sa buhay ng tao na nakakatulong tayo sa kapwa natin. Dahil hindi man tayo mayaman, at least po, may nagagawa tayong kabutihan sa kapwa natin na walang panunumbat. Minsan napapasama si Malo de los Santos, pero I don't care. Wala akong pakialam sa inyo dahil hindi naman ako namimirwisyo sa inyo. Ang mahalaga, suportado ako ng pamilya ko. Alam nila yan. Dahil kung hindi ako marunong tumulong sa pamilya, sila ang magiging baser ko. Pero sa totoo lang, masaya sila sa mga ginagawa ko. Lalong-lalo na po ang anak ko at ang asawa ko. No? Dahil nakikita nila yung pagsuporta ko kay Daddy Frankie, at yan ay nababanggit ni Daddy Frankie kahit wala naman akong sinasabi sa kanya, Daddy Frankie, ipromote mo ako. Dahil si Daddy Frankie po natutuwa sa kanyang mga sponsor dahil talagang buong-buo ang suporta sa kanya. Ano po? Kaya tayo po dito sa usapin ng sponsor, huwag tayong makikialam sa buhay, sa private ng tinutulungan natin. Lalong-lalo na kay Beyonce. Dahil si Beyonce po ang napapasama dito at ang pamilya. Ang masasabi ko na lang dito kila Nanay Ansing at kay Tatay Biran, proteksyonan nyo ang inyong anak at huwag na kayong umasa sa ano paman sponsor. Kung talagang totoong may malasakit sa inyo ang tao o ang sponsor, hindi na kailangan na bunyag pa yan. O i-private na lang. Bigyan kayo ng tulong, suportahan kayo na without camera. Ano na yun, yung sapat na yun, yung marinig nyo, maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin, di ba? Dahil kung talaga pong yun ang intention nyo na suportahan si Beyonce, di ba po? Kaya mga kapatid, mga ka-Beyonce dyan, solid Beyonce, at doon nga sa Team Guapa, kung sino man po talaga ang sinusuportahan nyo, doon lang kayo. Hindi ako nakikialam, hindi ako nakikisawsaw. Nakisawsaw ka na naman. Nakialam ka lang. Natural po, ako ay nandito sa social media. Dahil ang usapan na ito ay naka-public, hindi naka-private. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. At sana po ay lawakan natin ang panguunawa at maawa naman kayo kay Beyonce. Dahil nag-iisa si Beyonce, 19 years old. Huwag naman ninyong masyadong
sirain dito sa social media. Dahil isipin nyo na lang, may mga anak din kayo. Pag nangyari yan sa mga anak nyo, wala tayong magagawa. Diyos na po ang bahala sa inyo. Ayan po, suportahan na lang natin po ang Team Opo. Joel Salcedo, Kapiso, at si Mang Rini po, at Kikayo, maraming salamat sa inyo sa napakagandang mga reaksyon nyo at ibinibigay nyo talaga po na talaga pong may katuwiran. Sabi nga, pag may katuwiran, ipaglaban. Kapag may alam, hindi tayo po basta-basta malilin lang. Ano po? At marami pong salamat at please support po Daddy Frankie dahil po siya po ay talagang tumutulong sa ating mga kababayan na hindi humingi na anumang kapalit po, mga kapatid. Ayan, shout out po sa Team Opo. Ayan Antay at Miss Cara. Portahan po natin, Bonfire Tugashi. At sa iba po nating mga Team Opo, marami pong salamat. At hindi ko na kayo maisa-isa. We love you so much. Bye-bye. We love you. Bye-bye. Nakialam na naman si Malo de los Santos. Please support po Malo de los Santos. We love you.